pinagsasampal po ako. Tapos tinadyakan po ako. Sampal, tadyak. Mahilig pala manampal mga tong lalaking to. Opo. Puro sampal kasi yung ate mo, sinampal niya tapos ikaw sampal. Opo. Siguro pag sampalan, ito yung magaling, Mr. Chair. Dapat sampal king ang tawag dito kay Bernardo. O boy sampal. Bagay sa kanya, sa mukha niya, boy sampal ang pwedeng ibansag dito. So ngayon, sinampal ka ni boy sampal. Nag-bail ka. Opo. Pero anong kaso? Tapos direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman nag-assault? Kaya Mr. Chair, mapapamura ka eh. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulis yun. And then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si Yung Bernardo kalbo. po. Ay, yung ano, walang buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Kasi Mr. Kuan, ha? alam na alam ko tong kaso. Lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor. Ito po, okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw na magkwento. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalaw po kayo. Opo. Tinanong ko po kung dun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos, ginawa po nila, binitbit po nila ako. Anong rason? Bakit daw kayo Hindi ko nga binibit? po alam kung bakit. Ha? So nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Nakailang araw ka sa kulungan? 1 linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Pero anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman nag-assault? Kaya Mr. Chair, mapapamura ka eh. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulis yun. And then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si Yung Bernardo kalbo. po. Ay, yung ano, walang buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Kuan, ha? Bernardo. Hindi, ito ha. This is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you can answer the question. To give clarity, para sabihin ng tao na wala ka tinatago. Nakakaya naman naka-uniforme ka, tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung leading to that incident. Yun lang naman Yes, ang Your matanong Honor, dito. sir. Hindi ka naman didiin dito. So sagutin mo lang kung Your- anong Your Honor, allegation po nila yun. Yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa affidavit at yun po ang tunay na nangyari. Hindi, ganito. Pinabit na naman ang Opo, sir. basihan mo sa pinabit. Yung, mamaya na yan. Tanungin lang muna kita dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa estasyon, bakit nyo kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po, malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa akin. Pati itong anak na bumisita sa Yes, estasyon? Your Honor. Oh, so doon ka daw sa set na Hindi po, Your Honor. Kita naman po sa CCTV po yun. may CCTV kayo? Opo. Na hindi ka hinuli doon sa Opo, site? Hindi po. Siya lang po. Siya lang. Tatay ko lang po yung hinuli nila. Mr. Chair, i-contempt natin to. Kung mapakita natin CCTV, na hindi ka sa site. CCTV. Tingnan mo natin. pakita sa CCTV, I want to put this guy in contempt. Saan yung CCTV? Can we show the CCTV? Meron. Sa TV po. Cellphone. Mr. Julius, ayan, meron ka, pakibigay. Kasi kung merong video na ikaw ay hinuli, hindi doon sa site, wala na sinasabi ni Mr. Bernardo, I would like to hold him in contempt at gusto ko siya makulong sa baba, Mr. Chair. Yes, but before I Yung roll video on your muna. motion, I would like Yes. to Yes, Mr. Chair. watch the video.
Saan galing ang video mo, Julius? Sa kapitbahay po namin na naka-direct yung po sa bahay namin yung CCTV po. Okay. Thank you. Sir Julius, yung video na ikaw ay hinuli hindi doon sa site kundi outside, away from the site. Hindi po. Bali po yung hawak ko pong video po na tatay ko lang po hinuli. Tapos nandun po ako na papaalis pa lang para sundan po ang tatay ko. Okay. Nakatunayan pong hindi po ako doon hinuli sa mismong Site. site po. Okay. So Tingnan natin. Tingnan natin yung video. Kasi when you say site, Mr. Chair, doon sa bahay na kung saan sabi nila nakita nila yung may information sila nandun yung subject ng warrant. Yun yung site. So, tingnan natin po yung video. Chair, habang nilitip yung video, pwede natin pakwento kay Mr. Rodelio Vicente yung pangyayari para malaman ng iba na hindi pa nakapanood ng Wanted sa radyo. Pwede yung pakikwento, Sir Vicente, yung pangyayari. Yes, Chairman. Ako nga pala si Rodelio Vicente. Nung araw pong yun, nung pumunta po sila ron, nanonood po ako ng TV, balita, hapon. Ngayon, may nadidinig po akong nag-uusap dito sa may kusina ko na si Bernardo, kausap yung anak kong lalaki na nagluluto. Ngayon po, abang nagluluto yung anak ko, abang nag-uusap po sila, yung informer niya po pala, umaakit na sa may bintana. Yung bintana namin sa may gilid. Ngayon po, siguro hindi siya makapasok dahil akala niya, kortina lang, yung pala, sarado pala yung loob. Lumabas po siya, pumasok po siya sa loob. Hindi ko alam na siya yung pumasok sa taas namin. Ngayon, yung manugang ko po nasa taas, sinigawan siya, yung sinigawan yung informer niya. Kaya nagulat ako, ba't may sigaw sa taas? Nung bumaba yung informer, sabi ko, "Hoy, bakit nandiyan ka sa loob? Sino ka ba ako?" Paglabas ko po, tsaka lumabas to si Bernardo. Sabi ko, "Sir, bakit, sir?" Hindi ko po pa alam na pulis sila. Sabi nila, mga pulis kami. Ba't nyo pinatakas yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibilyan sila, no? Opo. At nakabonet. Opo, nakagan po sila ng ano, Yes, sir. nakasaklop po sila. Kaya lumabas po ako. Doon na po kami nagkaroon ng kuwanan, harangan, ng emosyon. Hinarang mo. Hinarang mo. Hindi po, kinakausap ko po sa labas. Wala pong sila ho yung nangaharas talaga. Pero Gusto yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo, wala po, hindi po namin kilala yun eh. hindi nyo kilala. Hindi po namin kilala. Wala doon sa loob. Opo. Kami lang po nung nandoon, yung anak ko nga lang po, tsaka yung mga apo ko. Okay. Tsaka yung hinahanap po nila, hindi po namin kilala yun eh. Kahit mga kapitbahay ho nga namin, hindi ko kilala yun eh. Tapos po, So, ilan sila? Dalawa lang siya? hindi Sila? po, bali, 3 po sila, tsaka 2 informer. Yung informer sa civilian. Opo. Kilala mo yun? Hindi po, hindi ko po kilala yun eh. Pero namumukhaan ko po. Yeah, thank you. Okay, pagkatapos po, so nagkaroon ng komosyon. Opo, nagkaroon una ng komisyon na dahil Sino pong nauna na naging physical? sila po, kasi gusto nilang pumasok uli sa loob eh. Hindi ko na nga po pinayagan dahil kalalabas lang po nila eh. Pumasok na sila. Opo, kausap niya na po Ngayon, yung anak ko kalalabas lang eh. nila, gusto pumasok ulit. Opo, Bakit gusto pumasok ulit? Eh, galing na sila sa loob. pinatakbo ko raw po yung yung hinahanap nila. Wala naman tatakbuhan sa loob, kundi sa terrace lang. Okay. Nasa labas yung mga pulis niya. Kaya nung hinarang nyo po, anong ginawa? Inano niya po ako, tinutulak niya po ako hanggang sa nakaano po kami sa gilid na nakatutok yung CCTV. Doon niya po ako pinadapa na ginano niya ako eh. Ginaganan kanya po. Opo, tapos yung manugang ko, hinarang siya, inaawat ako ng manugang ko, sinampal niya yung manugang ko tsaka yung anak ko eh. Anak kong babaeng tomboy eh. Yung manugang nyo, Tapos Lala. pinaguntugo kami. pinaguntog. Naguntog kami niyan eh. Nung manugang ko. Manugang mo, pati ikaw, pinaguntog yung ulo. Ganun kami. Tapos nanampal pa ng Ng anak kong tomboy. pagkatapos po. Talagang silaktan ho kami.
Tapos nung napasok ako dito sa may gilid naman na hindi natapat ng ano, doon naman ako pinusasan. Pagkaposas Sa anong ko, kasalanan daw po nung pinusasan kayo? Wala ho ba siyang binasa sa iyo ng Miranda rights na may karapatan wala ka po, wala. manahimik, et Doon na cetera? lang Wala. po sa ano, sa munisipyo na lang po. Basta't pinusasan ka, walang Opo, sabi-sabi. Wala. Matapos kayo pusasan, ano pong sabi sa inyo? Dinala niya na ako sa may ano, munisipyo. Pagdating sa munisipyo, ano pong nangyari? Ano, hindi sinabi sa inyo kung bakit Wala ka wala pa po silang sinasabi. Basta sabi nila, ano lang, yung kakasuhan na lang daw nila kami. hindi sinabi sa inyo kung anong kaso, bakit ka nandun sa munisipyo? Sa presinto? Direct asol nga daw po na paglaban sa kanila Tinadyakan ko raw po sila Tinadyak Tsaka ka tingnan mo nyo siya. naman yung katawan nila sa katawan namin mag-ama. Kung lalaban kami sa kanila at saka lalaban kami. Kasama po si Corporal Joel Dicen Opo, sila tatlo po. at saka si Bernardo. So itong dalawang malalaking katawan. Opo. Bali tatlo po sila. Ganon din, puro malalaking katawan. So tapos kinasuhan ka ng direct assault. Direct assault. Okay. Ilang araw po kayo nakulong? 1 linggo rin po, mahigit. Mga 1 linggo isang araw. Nagpiyansa kayo. If I remember, Mr. Chair, pinalitan ko yung piyansa nila. Ako po, kasi yung nagpiyansa sila, gumasto sila. So yung pampiyansa nila, ako po yung nag-abono. Mr. Rodelio, so pakikwento na po. So habang nakakulong, yung tatay nyo, kayo po ay pumunta sa saan yung anak? Anak pa. So, sige, Mr. Rodelio, sir, nasa loob ka ng kulungan. Opo. Doon ka ba dinahalaw ng iyong anak? Hindi po, nakaupo pa po ako. Sabay po kami pinasok Saan po kayo nakaupo? Sa may desk po. Ito po yung pinaka-information dito lang po sa gilid. So pinuntahan ka ng anak mo. Opo. Pagkapasok po ng anak ko, binuhat po nila 4 po yata silang bumuhat o 3. Sino-sino pinagbuhat sa'yo? Yung anak ko po binuhat nila Sila yung bumuhat So, doon sa istasyon, hindi na doon sa bahay Hindi po, ninyo. Hindi po. So pumunta yung anak mo doon para, Tingnan ako kung saan ako dinala. so nakaupo ka doon at nakaupo yung anak mo Opo. Hindi. sa bench. Sa upo. Hindi po. Pagpasok pa lang po kasi nila ng anak ko, binuhat na nila Binanatan nun nila doon sa loob. May CCTV ho doon, obligado. Binanatan nila. Binanatan nila yung anak ko. Tingnan yung katawan ng anak ko. Siyempre, kayo man lumagay sa akin, magulang ako. Napakasakit nun, babanatan mo yung anak ko. Tatlo kayo. So may CCTV sila. Tsak po yun, meron. Dahil ano po yun, Pero pag station po yun. i-request natin yung CCTV, Mr. Chair, sigurado ako sira na yung CCTV o hindi gumagana. For sure na yan. So ngayon, binitbit yung ikaw, Julius, binitbit ka at Opo. binanatan ka raw? Opo. Ano ibig sabihin ng binanatan, sir? Pinagsasampal po ako. Tapos tinadyakan po ako. Sampal, tadyak. Mahilig pala manampal mga tong lalaking to. Opo. Puro sampal kasi yung ate mo, sinampal niya tapos ikaw sampal. Opo. Siguro pagdating sa sampalan, ito yung magaling, Mr. Chair. Dapat sampal king ang tawag dito kay Bernardo. O boy sampal. Bagay sa kanya, sa mukha niya, boy sampal ang pwedeng ibansag dito. So ngayon, sinampal ka ni boy sampal. Opo. Tapos sabay kinulong ka. Opo. Nagantay pa po kami nun dun na matagal. Okay. Nasaan yung video dyan na inaresto ka po? Okay. Ayan po yung video, yung pagpasok. Okay, thanks. Aratin na yan eh. May Malboro na yun. Okay, ang haba naman. Okay lang yan. Ayun na. Ayun na, Mr. Chair. Nakabonet, 3. Di ba sa labas ba? Yung pinarel? Di ba yung CCTV rin? Pero mga naka-uniform yun. Ayun, nakabonet, naka-shorts, naka-t-shirt, naka-chinelas. Habang pinapanood natin yung video, Mr. Chair, bakit kayo nag-bonnet? Ba't di ka nag-uniform?
kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonet? Your Honor, Sige, go ahead. part lang po ng accessories ng mga riders yun. Accessories. Plus, fact po na yung lugar po na yan, sir, ay I've been compound commander there for almost 2 years. Talagang 50 meters away lang po dyan sa site na yan. Ay kilala po ako ng mga tao. So we have to devise. Pero ganun pa man po. Pero bakit kailangan mo- nagpakilala po ako, sir, at naglabas pa po ako ng ID sa kanila. Actually, sir, di naman kami nakapasok dyan. Wait a minute. Wait a minute. You are going to serve a warrant? Sige, kasi sabi mo makikilala ka. At least man lang body cam for your protection and for the protection of those people na your subject na you're supposed to be serving the warrant to. And why wear a bonnet? Kasi di ba pag gumamit ka ng bonnet, pagkakamalian ka talagang magnanakaw. Kahit man lang sana yung nakasibilyan ka o meron kayong kwintas tapos tsapa, pwede pa kahit naka-shorts ka, naka-t-shirt, basta't nakasabit yung tsapa, identified ka as police, operative. With that, para kang akyat bahay, para kang holdupper. Sabi ko nga, gawin mo kaya sa bahay ni Senator Bato yan. Baka naratat ka na. Your Honor, sinikap ko po na magpakilala at inilabas ko pa po yung ID ko. No, bakit ka nag-wear ng bonnet? Part po ng accessory namin yun sa pag-ride po ng motor at kaya po nang nasabi ko, we have to devise at least na hindi po ako agad ma-burnout. Andyan na tayo dyan. Okay, ako, pangkahin kita. Ikaw being member of the intelligence unit ng inyong istasyon, you're authorized naman to wear civilian, di ba? Pag intelligence ka. At yung operations ninyo, kung medyo alanganin ka na masunog ka kagad, okay lang yun, nakabunit ka. Pero ang hindi okay doon, yung pag-aresto ninyo, dapat may kasama ka na naka-uniform. Uniform personnel para magpakilala na police kami. This is a legitimate operation. Hindi yung kayo-kayo lang nakabunit para kayo matulisan doon. Your Honor, Matagal ako sa intelligence unit. Ginagawa namin yan, nagbubunit kami para hindi masunog ang mukha, hindi makilala, nakasibilyan. Pero, pag effect ng arrest, andyan na yung uniform personnel para makita nila na police talaga ito, police operation. May kasama kayo na uniforme? Wala. yes sir. Actually sir, mayroon po kaming kasamang uniform personnel few blocks away po doon sa possible site ng pag-aarestuan. Nandoon na sila. Yes sir. Sumama. Yes sir. Wala man ako nakita dyan sa CCTV. Few blocks away po dyan. Actually, O kalsada few po blocks yan, sir. away. So pag effect nyo ng arrest, hindi sila pumunta. Hindi na po nagkaroon kasi po ilang minuto lang po yung nangyari na nagkaroon na po ng commotion. Ay, Mr. Chair, few Oh, blocks away is the police station. Ibig sabihin, nandun sa police station. Kaya nga. No sir, dyan po sa mismong residence 3. Sir,